Ayan. Sunod. Tapos na tayo dyan, ang DOJ. Dito tayo. Chavit Singson. Chavit Singson nagsasalita na at totoo pala na si Chavit ay isa din pala sa ipapatumba. Sa ipapatumba ni AA. Sabi ni alias Totoy. Di ba? O, sabi ni Kasmot, sidewalk vendors pa lang 5 million per day. O, sabi nga ni Yormi noon, Maris. Sabi ni Yormi Isko yan Maris. Minsan na may lumapit sa akin. Sabi, di ba si Yormi pag nagsalita, ganito, ganyan. Kita mo? Minsan, gaganon yan si Isko. Alam na alam ko yung boses ni Yormi. Yormi congratulations, idol ko yan. Minsan, meron nang lumapit sa akin, kinausap ako na hindi ko raw tanggalin itong mga vendors. Inupiran ako 5 million a month. Dito lang daw sila sa Gidle, sa Wakale, at sa Nangka. Ngayon, sabi ni Maris Umali, so paano yun, Yorme? So, magkano ang offer? 5 milyon, Maris. 5 milyon. Ngayon, Maris, sabi ni Maris, so Yorme, tinanggap mo. Sabi naman ni Yorme, alam mo, Maris, kung tinanggap ko yan, Maris, ibig sabihin, bumalik yan sila. Once na bumalik yung mga vendor dyan sa Gidle, ibig sabihin, may tumanggap. Tanungin ko kayo mga kababayan, bakit yung mga vendors doon sa Recto, doon sa Divisoria, sa Quiapo, nagbalikan lahat ng vendors, ibig sabihin, may tumanggap. Tinanggal lahat ni Isko ang vendor sa gilid. Ngayon, nagalit ang ibang vendors, meron dang lumapit sa kanya na gusto siyang bigyan ng 5 million per month. Ngayon, sabi ni Isko kay Maris Umali, tandaan mo yan, Maris. Kung tanggapin ko yan, ibig sabihin, babalik yan sila. Yun ang sabi noon yun, noon. Hindi ngayon nung last election yan, nung tumakbo si Yorming presidente. Ito si Yorme nagsabi si Yorme dyan. Isko. Inupiran ng 5 million. Sana lalabas dito. Nasa financial IC, the City of Manila. Magkano na nga dati kong vice mayor, lagi ko sinama. Awa naman. Magkano ba? Walang nagpalo. Ayan, inupiran. Wait lang mga kababayan. Inupiran. Alam niyo sa totoo lang, ang una sa politiko na matuto ka mag-corrupt, Iski. Iski chairman. Yan ang pinakauna paano ka maging corrupt. Magsara na sila. Maglalap. Alam niyo, hindi ko lang makita dito Walang nagpalo Now, kay Maris Umali yun. ang natanggap. Hindi. Wala. Mas madalas pa. Hindi. Sabi ni Isko, Mayor. hindi lang siya makita mga kababayan, matagal na Basta in-interview siya nun. Sabi niya, once na bumalik yung mga vendor na yan, pagbaba ko pagiging mayor, may tumanggap. Alam ko napapanood ninyo yan, mga kababayan. Kaso, noon ko pa yan, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga papanood ko, once na may topic akong ma-open, ma-open ko yan. Hindi ko man mapakita yung proof, pero I'm sure na napapanood nyo rin naman, lalong-lalo na sa mga Iskonians dyan. Kasi alam ko, ako din po ay isang Iskonians. Hindi lang ako masyadong nag-content kay Yorme ngayon, kasi meron akong kaibigang vlogger na magagalit parang naiinggit kasi. Actually, kada live ko at that time, andyan si Ma'am Susan Vergara. Si Yorme bumibisita sa akin yung live. Live ko, si Yorme mismo, nagko-comment yan. Mahal na mahal ko yan si Yorme. Ang laki nang naitulong ni Yorme sa akin ng pandemic, sa totoo lang. Kung walang Isko, butot balat ako ngayon. Yeah. So, yun, mga kababayan. So, dito tayo. Nako, mga kababayan. Eto na.
Eto na, mga kababayan. Sunod, Chavit Singson. Nako, ano nga ba ito, mga kababayan? Itong kay Chavit. Ito, mga kababayan, si Chavit Singson, isa din pala sa ipapatumba. Nako po. Pakinggan nga natin, mga kababayan, at magsasalita si Chavit dito. Pakinggan lang natin itong video na to. Hindi ko masyadong iganon na. Kasi makapiright tayo eh. Tumulong ako kay Don nung eleksyon. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. Mr. Atunghang, ano nangyari kay Chavit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa Bungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Buricat, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Mga kababayan, sabi ni alias Totoy, itong dalawa daw to, ito daw yung bumitbit sa mga missing sa Bungero kasama ang mga guns. May bitbit daw si AA na witness nung nag-file si AA, itong nakapula at itong nakaputi, ito daw yung nagbitbit sa mga missing sa Bungero ayon kay alias Totoy. Ngayon, sabi din ni alias Totoy, si Chavit nga noon, gusto mo ring ipatumba o ipapatay, ginulo mo ang buhay, katulad sa paggulo mo sa buhay ko. Sabi ni alias Totoy. Ito yun Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atunghang. Napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yolo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating... Yung sinabi ni alias Toto, yung Mr. Yolo, yan po yung nilagay sa drum. Naalala ninyo na yung Mr. Yolo na nawawala, na nabasa pa ng anak yung message, nilagay sa kulay drum na blue, tapos nilibing. Yun yung Mr. Yolo na sinasabi ni alias Totoy. Meron daw ebidensya na hawak si Totoy. Ngayon, kapag lahat ng revelasyon ni Totoy magkatugma-tugma, convict si Atunghang. Totoo lang. Si IDJ na si Eddie Boy Villanueva, mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. May mga butser ako, ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butser sa akin. May mga pizza, may mga taon. At may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. Hala! At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atunghang. May mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? Yes, mayroon ako. Nako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, connected nga. Sabi ko nga sa inyo, not only Alpha, Delta at Omega. Marami yan, mga kababayan. Hindi lang yan Alpha, hindi lang yan Delta, hindi lang yan Omega. Kasi connect eh. Lahat ng mga krimen na pangyayari. Actually, si Digong madadawit dito. Actually, si Digong madadawit talaga. Hairspray, hello po sa iyo, ma'am. Kasi si Digong ang nag-approve nito eh. Sabi nga ni Digong, ang online sabong, walang problema yan. Nagbayad yan sa gobyerno ng 600 a month, billion a year. Huwag niyong sisihin ang may-ari ng online sabong o yung kanilang kumpanya sa pagkawala ng mga missing sa Bungero kasi ang gumawa yan yung mga bad, evil spirit. So ibig sabihin pala, porket nagbayad ng 600 million, okay lang pumatay. Porket nagbayad ka ng 1 billion kada taon, okay lang may mawawala. Ganon ba yon? So ngayon pala, pag bilyonaryo ako, tapos nagbigay ako sa gobyerno ng 2 billion a month, hindi ako pwedeng kulong, hindi ako pwedeng makulong, hindi ako pwedeng managot sa batas. So okay lang, tumarget ako na. Siguro ganito ang nangyari dito sa Pogo. Yung 30,000 na pinatay na adik,
Duda ko nga may tao sa likod ni Digong yan eh. Yan ang trabaho ng tukhang. Diba? Ito, hindi naman tayo nagagawa ng mga kababayan. No? Hindi man tayo nagagawa dito ng kwento. Kasi, hindi man tayo nag-aano, no? Actually, yan din yung topic ni Attorney Claire eh, yung protector si Digong kay Bato ay kay AA. Ito 'yun, no? Oh, pakinggan niyo ah. Ito 'yun, Attorney Claire. Ito yung sabi mong wait lang. Isabong na di raw dapat isisi sa pagkawala ng higit 30 sabongero. Kaming Isabong gives government 644 million aman ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabong. Hindi daw fault ng management na nawawala itong mga sabungero. So, hindi na pala pwede na maging magkasalanan ang management kung nawala itong mga sabungero kasi nagbabayad ng 642, 43 o 44 a month, milyon. Di ba? So yun, mga kababayan. Ay nako, pag utak Digong, pag DDS ka, talagang maluloko ka eh. Hindi pwedeng sisihin ang management ng Isabong sa pagkawala ng mga sabungero. Kasi nagbabayad naman daw ng 600 million plus a month itong Isabong. So ngayon tanong ko, ano bang rason kung bakit nawala ang mga sabungero? Dahil sa sabong. So talagang ang Isabong at ang sabong management ang hahanapan ngayon ng otoridad kung saan itong mga sabungero ba't nawawala. Alangan naman ang hanapin natin dito ang SM, ang Henry C. Management or ang C Company. Ang hanapan natin sa mga sabungerong nawawala. Mga tindira, mga tindahan naman ng mga merchandise ang SM. Hindi naman to laruan ng Isabong. Magtaka kayo. Sino ang iimbestigahan ng pagkawala sa mga missing sabungero, alangan naman ang Philippine Airlines, alangan naman ang tawag dito, Cebu Pacific ang ating interviewin at iimbestigahan sa pagkawala ng mga sabungero. Wala namang kinalaman ang Philippine Airlines at Cebu Pacific dyan. Isabong pa rin. Di ba? Ay, Diyos ko. My God, katulad lang yan noon. Bakit ba nga ba si Erap nakasuhan dahil sa wetting? Kasi dahil sa wetting. Hindi naman po pwede na si Digong nakulong sa ICC dahil sa pogo. Nakulong siya dahil sa pagpatay niya sa 30,000 ka-adik sa war on drugs. Hindi po pwede na ang management ng pogo ang imbestigahan dahil sa pagkakulong ni Digong sa ICC. Ang imbestigahan malamang sa malamang yung sa war on drugs niya. Di ba? Hindi naman po pwede na ang imbestigahan natin ang China dahil inagaw nila ang West Philippine Sea kaya nakulong si Digong sa dahig. Alam niyo sa totoo lang, ginawa ni Digong bobo ang Pilipino. Pero DDS lang ha, hindi ako kasali. DDS lang. Sana nga, DDS lang ang magsakripisyo sa ganyang hirap eh. Wala damay-damay na to eh. Kasi ang daming bobo nga eh. Na DDS eh. Tignan nyo, si Chavit daw. Sunod, ito mga kababayan. Si Chavit naman dito, may news itong na diniin nga ni Chavit. Diyos mio Marimar. Ito, idiniin ni Chavit at si Atong Ang na kung sakali, si Atong Ang talaga. Si AA daw ang mastermind. Wala daw kinalaman si Gretchen. Ito po sa Bilyonaryo News. Ready for a May ads lang. Plan your trip effortlessly with the Trip.com app. Book Kaya nga, flights, di ba, hotels, Indigenous and Boys? all in one place. Dahil sa isang litrato nakalagkad sa missing sabungeros mystery, si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson.
Pero depensa niya, wala siyang anumang kinalaman sa kontrobersya. Narito ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Marihing itinanggi ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang anumang kaugnayan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Singson na hindi niya kilala si alias Brown, ang isa sa mga whistleblower sa kaso. Sa kabila ito ng kumakalat nilang picture sa isang restaurant. No. Nagkita lang kami sa isang okasyon. Hindi ko kilala eh. Siyempre sa occasion, marami ako namimit na tao. Ang dami nga nagpapapicture sa akin, hindi naman mga hindi. Meron pa rin ako nakapicture na drug lord. O yun nung papicture sa'yo, drug lord. Hindi ko alam. Para rin sa dating gobernador, tama lang na parusahan ang mga mandaraya sa sabong. Nako. Pero hindi ito dapat umabot sa batayan. Kumbinsido rin si Singson na walang kinalaman ang aktres na si Gretchen Barreto sa krimen. But I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Naniniwala si Singson na investor lang si Gretchen sa isabong ni Atong Ang. Para sa agenda, Attorney Karen Nako, mga kababayan, so sa madaling salita, hindi kasali si Gretchen, si Atong Ang lang. Ay, nako, mga kababayan. Yun na, nagsalita na nga si Chavit. So, kung meron mang dapat sisihin dyan, na hindi kasali si Gretchen. Kasi si Gretchen ay investor lamang. O sino nga ba? Si EE. Ay, Diyos ko. At sabi nga niya dito si Gretchen ay biktima lamang. Maraming salamat po sa 5,000 live viewers po. Thank you so much. Alam niyo, sa totoo lang gusto kong sabihin mga kababayan, simula nung si Duterte ang pumasok pagiging presidente sa Pilipinas, sa totoo lang, si Digong po ang isa sa kadahilanan kung bakit ang West Philippine Sea nakuha ng China. Si Digong din ang kadahilanan na kung bakit napakaraming Chinese na undocumented na kapasok sa Pilipinas kasi ang pogo na illegal sa China ginawa niyang legal. Si Digong din ang kadahilanan na kung bakit dumami ang drug lord sa Pilipinas. Kunwari, meron siyang war on drugs, pero hindi naman namamatay yung mga drug lord. Kadalasan, bakit? May nabalitaan ba kayong drug lord namatay? O sabihin natin, si Paruhinog, si Espinosa. Yeah? Ang tanong ngayon, bakit nga ba pinatay yun? Hindi ba kakompetensya? Bakit hindi nila pinatay si Mr. T? Yung pumatay kay Mr. D? Yeah? Drug lord din yun si Mr. T. Yung nagpatumba kay Mr. D. At sabi pa nga ni Jid Mabilog ng Iloilo, kung ako'y tuloy na bumalik at pumunta ng Krami, buti na lang nakinig siya sa message ng asawa ng isang general na wag siyang tumuloy pumunta ng Krami kasi uutusan lang siya at ididiin niya na gawing drug lord si Franklin Drilon na pinsan niya at si Maruhas na ituturo daw ni Jid Mabilog na drug lord si Franklin Drilon at si Maruhas. Totoo yan mga kababayan. Buti na lang daw lumipad siya ng Japan at nag-exile siya sa Amerika. Tumakas siya doon. Kasi kung hindi, patay siya. Pupunta siya ng Krami at siya yung gawing star witness, parang si Kerwin Espinosa, iipitin, papasalitain at gawing adik si Laila de Lima. Yun ang sabi hanapin natin. Jid Mabilog. Magiging drug lord daw si Jid Mabilog. Si Drilon. Ito na. Sa House Quad Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas, binalak daw palabasing mga drug lord. Nagbabalik si Marian. Sa House Quad Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas, binalak daw palabasing mga drug lord. Diba?
si Franklin Drilon at si Maruhas binalak daw na palabasin ni Digong na drug lord. Kasi bakit? Si Laila de Lima nga, ginawa niyang drug lord eh. Kaya nga nakulong 6 na taon eh. Oh, magsi 7 years. Oh, ito pa. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sana ang Jed nadanasan Mabilog naming yan. paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Wow, may iyak siya sa naranasan niya. Panahon ni Digong. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika Yan yung totoong pamumulitika. ng ilan. Yeah. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kanina, sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Nangyari na kay Espinosa eh. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas Ito ang si ilang Bato, minuto, puro ano eh. may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. Yung isang general yan. Kung nakinig siya kay Bato at pumunta siya sa Krami, patay si Mabilog. Pero bago siya patayin, gagawin siyang witness na gawing drug lord si Maruhas at yung pinsan niyang si Franklin Drilon. Si Senador Franklin Drilon. So, parang si Espinosa, nakulong. Tapos magulat ka na lang, nang laban daw sa loob ng kulungan, tumba. Yeah? The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Sino ba yung former senator? Franklin Drilon. Sino ba yung former presidential candidate? Si Bato, ay si Maruhas. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pakinggan nyo. Sabi ni ni Contempt Man. Pakinggan nyo ha. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Krame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Kukumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Tigilan mo ko, Bato. Dami mong sinabi, walang nangyari. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Krame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan. Walang kahinahinala na papuntahin mo ang dating mayor para patayin. Namatay nga yung pulis dyan sa loob ng Krame. Wala nga kayong nagawa. Tignan yung pulis dyan, mismo sa loob ng Krame, binaril. Yung mayor pa kaya? Kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that. Tanong ng mga kongresista, sino raw ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Maruhas, former Senator Maruhas? Yes, sir. Is it former Senator
Drilon, which is your cousin. Yes, sir. It is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, from the statement of Colonel Espinido, nakalinaw po na it has not gone through vetting and validation. Pagkalaban sa politika, nasa listahan ka. Diba? Kapag kalaban ka ni Digong sa politika, nasa listahan ka. Si Laila de Lima, hindi niya matukhang pinakulong niya. Ba't ngayon nakalaya? Alam nyo na. Sabi ko sa inyo mga kababayan. So yun lang mga kababayan. Yung tatay ni Kerwin nga, pinatumba. Bakit? Hindi lang kalyado Pagkalaban kanya sa politika, tapos medyo mabigat ka, hahanap sila ng paraan na medyo malapit or may koneksyon na politiko, tapos paturuin nila na drug lord yung pinsan ko na si Drilon, drug lord si Marujas, para maniwala ang tao at maniwala ang korte, kasi pinsan na mismo nagsabi. Ngayon, para pag tinawag ulit sa korte, papatumba nila sa loob ng kulungan yun. Parang si Espinosa, hindi pa nakapagsalita, hindi pa na-hearing, tinumba na. Yun, mga kababayan. So yun lang mga kababayan yung ating live ngayon. Hindi ko na